Good day sa inyo guys. So ngayon kukuha tayo ng hourly rate during cargo operation sa tanker vessel. So ito guys, ginagawa ito ng mga officer on watch. So every hour minomonitor nila yung rate ng kinakarga sa atin, either loading or discharging. So ngayon, meron na tayong set of given dito. May mga numbers na rin yan. Ihihimay-himayin lang natin kung paano yan nakuha. So, first things first, pagka kunwari is dumating na yung, for example, alas 12, oras na ng pagkuha ng hourly rate. So, ngayon, ang una mong gagawin is i-input mo yung allege dun sa galing sa monitor. So, yung allege na yun, meron siyang katumbas na volume. So, ngayon, yung volume na yun, pag tinotal mo yung volume na yan, makukuha mo yung load. So, subukan natin. So, 3569.9 plus 3555.6. So, 712. So, parehas siya. Yung load. Yan na yung load mo. Ngayon, para makuha mo naman yung to go, itong total to load or discharge, ima-minus mo sa na load mo. So, 15163 minus 712.5. Oops. 15163 minus 15163 minus 7125.5. So 8037.5. So pareha siya. So ngayon, dito naman tayo sa rate. So sa rate, sa pagkuha ng rate, either sa dalawa, yung load or to go. Yung present R na na load or to go, ima-minus mo dun sa previous R, which is 1100. Or kung 1100 ka kumuha, ima-minus mo sa 1000. Basta yung present R, ima-minus mo sa previous hour. So subukan natin. Unahin natin yung load. So present load 1200, 7125.5 minus 5779, 5779.5. So 1346. 1346. So yan. 1346. So ulitin natin. 7125.5 minus 5779.5. 1346. Ngayon, subukan naman natin yung to go. So sa to go, 9383.5 minus 8037.5. So parehas lang siya, 'di ba? So either sa dalawa, basta yung present R ima-minus mo sa previous R. Yun na yung rate. Tapos sa pagkuha naman ng ETC, sa ETC naman, itong mo to go, which is 8037.5, i-divide mo lang siya sa rate mo. I-divide mo lang sa rate mo. So 8037.5 divided by 1346. Yan na. Tapos ipa-plus mo yung oras na kung kailan mo siya kinuha. Kunwari 1200 hours plus 12. Kasi 1200 hours mo siya kinuha. So 17, yan na yung as is na yan. Pagka hindi siya lumampas ng 24 hours, as is na yan. Yan na yung hour mo. So March 8 ngayon. So yan na yung hour mo. So 17, tapos pag nakuha mo na yung hour mo, para makuha mo naman yung minutes, itong 58, minus mo yung whole number mismo, yung 17. Minus mo sa sarili niyang whole number. Tapos multiply mo by 60. So yan, 1755
1758 March 8. So papakita ko sa inyo yung example na pagka halimbawang lumampas siya ng 24 hours. Kung halimbawa ito 1800 hours March 29. So 5 yung to go niya is 5971 divided by 723. So 723, 8 ang lumabas. Ulit to go is 5971 divided by 723 yung rate, plus yung R na kung kailan mo kinuha, which is 1800 plus 18. So lumampas siya ng 24 hours, 26 na siya, minus 24. So ngayon, dahil nag-minus ka ng 24, ipa-plus mo ngayon siya sa kung kailan mo siya kinuha. So plus 1 ka. Plus 1 ka sa araw kung kailan mo siya kinuha. Tapos, pag minus mo ng 24, ayan na, lalabas na yung hour. So yan na yung hour mo. Tapos, i-minus mo sa sariling whole number, which is 2. Tapos, times mo sa 60 para makuha yung minutes. So 0215 March 30 dahil nag plus 1 ka. So yun lamang yun guys, maraming salamat. So punta naman tayo sa discharging. So sa discharging, halos ganun lang din sa loading. So para makuha mo itong discharge mo, itong total volume nitong lahat ng tangke, i-minus mo sa total to discharge. Itong total volume ng lahat ng tangke na nakuha mo sa oras na yon is i-minus mo sa total to discharge. So subukan natin. So 570.8 plus 599.1 plus 8132 plus 8447.7 plus 7918.6 plus 7897.2 plus 1552.1 plus 1788.4 plus 4875.4 plus 4866.2 plus 6759.8 plus 6779.1 plus yung slap 628.4. So 60,814.8 yung iyong total volume. Ngayon, ima-minus mo siya sa 94,176 cubic meter. So, i-minus natin. Pwede naman yan. 94,176. So, 33,361.2. So, parehas siya. So, ulitin natin para malinaw. 94,176 minus total volume 60,814.8 equals 33,361.2. So, yun. Tugma siya, guys. So, next is yung to go. So, to go, itong na-discharge mo, ima-minus mo sa total to discharge. So, total to discharge, syempre, 94,176 minus 33,361.2 equals
60,814.8. So, parehas. Cubic meters. Check. So, next naman yung rate. Either sa dalawa. Ganun pa rin. Either sa dalawa. Present hour minus previous hour. Either discharge or to go. So, subukan natin. Present hour. 33,361.2 minus 29,843.4. So, ang rate is 3517.8. 3517.8 parehas cubic meter per hour. Ngayon, sa ano naman, sa to go. Sa to go, ang present hour is, syempre pagka mas malaki, unahin mo yung yung mas malaking number para di siya mag-negative. 64,332.6 minus 60,814.8. So, parehas siya, di ba? 3,517.8. So, sa ETC, ganun pa rin, same procedure. To go divided by rate. 60,814.8 divided by 3517.8. 17 plus yung yung present hour. Pa-plus mo siya sa 7. So, 24. Yan na. Dahil 24 na siya, considered na yan as 00. January 20 mo kinuha, plus 1 ka na. Kasi 24 na yan eh. Minus, yan na yun mismo. 24 minus 24 times 60 para dun sa minuto. So, 0017 ng 21 January. So, yun lamang guys. Maraming salamat. Ops, teka muna. Ano nga ba yung ETC? So, comment down below guys kung alam niyo yung acronym na ETC sa Tanker Ship Operations.